Hello everyone, once again, my name is Rudy Glaserna. Kayo sobrang nagpapasalamat muli dahil nandito kayo at welcome back. Dahil pag-uusapan muli natin ang tungkol nga sa Jesus, my autobiography na vlog. At napakaganda po ng magiging topic natin for today. At yun ay tungkol po sa sinasabing spiritual mind versus the ego mind. Ang ganda nito. Sobrang ganda nito. Ayan. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Glaserna. Once again, thank you so much po kasi nandito kayo nanonood sa aking panibagong vlog. At yun nga, ang magiging topic natin ay napakaganda nito. Next set ako mas magkakaroon tayo ng malaking clarification sa topic na to. At yun ay tungkol sa spiritual mind versus the ego mind. Ayan na, spiritual mind at ego mind. Na-excite ako, medyo mahaba-haba tong content na tong magagawa ko dito. Maraming explanation to. Pero magkakaroon to ng matinding clarity at tulong sa mga taong nalilito. At kung minsan, bakit nakakaramdam sila na why do they have to always start from the scratch? After na makuha yung gento, balik naman sa scratch. Yung feeling na parang ang bigat. Magkakaroon tayo ng clarity din sa sinasabing you cannot serve two masters. Isa-serve mo ba yung ego mo? Master kasi si ego eh. Another master is si spirit. Yan. Okay? So yun nga. The spiritual mind versus the ego mind. So once again, yun nga. Babasahin ko siya in a terms o in explanation na kung saan kahit kung sino man manood ng mga Pilipino ay madali nilang makukuha. Ito. So yun. This is one of the things that humans must understand. Ito po daw ang isa sa mga bagay na kailangan talaga maunawaan ng mga tao as they study this material habang ito po ay ating pinag-aaralan. That they have split minds. Split, no? Split. Split. Split ba na ganun ba? Split. Split, magkaiba po. Okay? Split mind po. Indeed, you have minds that you believe are integrated. Indeed, naniniwala kasi tayo na meron tayong isipan na parang magkabuo sila, magkaisa. Naiisa lang sila. But actually, hindi daw po. Alright? Once again, bago ko ituloy, who do you listen to? Kanino po ba kayo makikinig? Ngayon pa lang. Hindi ko po sasabihin na sa akin kayo makinig. Gusto ko po sanang makinig tayo sa nagsulat po nito. At bakit tayo makikinig sa kanya? Kasi siya ang taong nakagawa nung himala, nung talagang nag-focus siya sa sinasabing totoong pagmamahal. Nung year 13, siya ay namatay, hindi naman taga siya namatay, at pinapasak sa krus. At yun ay si Jesus Christ. Na maraming storying ginawa. Kaya nga sabi ko, kung ikaw na lang ay makikinig, pakinggan natin yung taong mismo na yun. Kesa sa nakarinig lang, no? O gumawa-gawa lang ng story ni Jesus Christ. Ito rekta. Rektang siya ang nagsulat. Kaya kanino kayo makikinig? And habang pinapakinggan nyo to dito sa akin, pinapaliwanag ko, ang pinakamatindang papakinggan nyo kasi is yung feeling nyo. What did you feel? Always ask ano ang mararamdaman mo o nararamdaman mo ngayon habang pinapakinggan mo itong pinapaliwanag ko sa inyo. The human mind has accomplished a great vision in an attempt to achieve a level of peace that can live with. Yung isipan natin ay naka-accomplish o nakaabot na ng matindi o magandang vision para ma-attempt daw natin o magawa yung sinasabing level ng peace. Ng, alam mo yung peaceful? Ayan, peace, tahimik, ganyan. Na pwede nating ikabuhay. It is not a level of peace for most of you, of course. Ngunit hindi po para sa lahat. Most nga daw most sa karamihan
sa atin ay hindi nakaabot sa level ng peace na hinahangad natin. You project outside of yourselves all those things that you do not associate with the good self. Dahil pinoproject, alam mo, parang ini-imagine kasi natin sa labas yung sarili natin na lahat daw ng mga bagay ay parang di ka naman associated, di ka naman parte dun ng sinasabing magandang sarili. You project outside of yourself all of the things that you dislike. O yun. Kasi karamihan, no? Most of the people, pinoproject kasi, tinitignan kasi, ini-imagine kasi nila yung labas na lahat daw nung nakikita nila sa kanilang sarili ay halos ang mga hindi nila gusto kesa yung good self nila. All the things that are out of alignment with truth, and you call them the world. Tama. Ano bang ibig sabihin nun? Lahat ng mga sinasabi ng ibang tao na good to be true, na ito nga talaga, and so forth, na hindi naman siya align talaga, hindi naman talaga align sa sinasabing katotohanan, ay sasabihin natin, yan kasi ang mundo. Ganyan talaga ang mundo Yan talagang reality ng mundo. Right? Okay. This is a massive concept to understand. Massive, sobrang dami, sobrang lawak, sobrang grabe itong concept na to kung ito ay ating unawaan o iintindihin. It is not a concept you have been taught in Western culture. Itong concept na to ay hindi po talaga halos itinuturo sa Western culture. Nandito ako sa Canada ngayon, o Western part nga to, lalo na yung US. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga taga-US ay they are allowed na magkaroon ng baril sa loob ng bahay nila. Why? Because hindi siya tinuruan ng ganito. Ego versus the spirit. Anong difference nila? But anyway, next, it is not a concept you have any understanding for whatsoever in reality or in your daily awareness. So, hindi daw po ito yung concept nila. Hindi ko lang din alam sa Pilipinas, no? May ganyan din Hindi pa kasi naintindihan yung pinagkaiba ng ego tsaka spiritual mind. Na meron daw concept na ito ang concept na kung saan hindi po nauunawaan o kung ano man ang reality sa pang-araw-araw nilang kamalayan. Okay? You have some idea that perhaps you influence the outside world by being more positive or negative. It's true. Akala ko ganun din ako Sa pagiging positive mo lang, ay maapektuhan mo na ang buong mundo, at sa pagiging negative mo, ay maapektuhan mo rin yung mundo. Yeah, so may mga ganyan na explanation. A little more negative perhaps than the positive in the sense that you see negative people getting sick, or you see negative people having negative experiences. Para kung titignan mo yung a little bit, yung medyo naging negative or di kaya naging positive, in a sense, makikita mo yung taong negative ay nagkakaroon ng sakit. Pansinin nyo po, hindi ko lang kung napapansin nyo, pag kayo ay nag-iisip lagi ng pangit, parang kasuklam-suklam sa isipan nyo, kasi nyo sinasabi, anong nangyayari? Nagkakasakit kayo. 100%. Kasama doon yung stress, anxiety, yung gulong-gulo ka, tapos lagi kang worried, magkakasakit ka. 100%. Lalo pa ulit-ulit, magkakasakit ka. You may not believe this, that's fine, gawin mo muna. Subukan mo at this moment na lagi mong magsuklam, lagi kang manghusga, huwag kang makita ng pagmamahal, huwag kang magpakita ng pag-uunawa sa mga tao na nakikita mo, huwag kang magpakita ng kabutihan, maging bastos ka, subukan mo. And then, tignan mo. And pag-isipan mo lahat ng tao ng pangit. Tignan mo kung ano mangyayari. Kasi tulad na sinabi ko sa last vlog ko, kung ikaw yung taong hindi naniniwala, gawin mo muna yung kabaliktaran ng pinapaliwanag ko dito. Para ma-experience mo, siyempre. Kasi, hindi ka naniniwala. At kung kahit naniniwala ka, magbibigay sa'yo ng solid foundation yun na totoo nga. Pero kung buong-buo ka na, wag na. Okay, kung buong-buo ka na, na-experience mo talaga, sure ka na, wag na. Alam mo na yung consequences na mangyari. Ako may times kong ginawa yan. Alam ko yung consequences na mangyari. Na sobrang nagiging sensitive na yung katawan ko. At kaya pala yung mga tao, once na
nangingibabaw na yung pagmamahal, naging sensitive na pala sila sa, sensitive meaning, di ba dati nung hindi ka pa aware sa self-awareness, forgiveness, compassion, loving, being kind, at non-judgment. Nung wala pa kasing mga ganyan, yung mga taong nanonood dito, hindi ko alam kung bago po kayo, no? Pero yung mga dating nanonood at aware dito, nagiging sensitive na sila. Lalo't yung mga taong nagiging start na mag-positive, nagiging sensitive na sila sa ego, sa negativity, naririnig nila, nakikita nila. Kasi they're not used to it. Yung po yung nangyayari. Kaya pala ang dami naguguluhan, alam mo yung parang hindi nila matik yung mundo once ng love ng nangingibabaw. Eh syempre, kaya sila naguguluhan dahil wala pang proper training ang isipan nila. Parang out of nowhere na binigyan kita ng sobrang lakas na power, pero hindi mo alam kung paano mo siya gagamitin. Ayan, kasi kulang lang sa training yung alignment ng isipan, kaya naguguluhan sila. Ito, ba't ganyan? Ba't ganyan pala yung parents ko? Ganun pala sila. Akala ko talagang ganito, ganun, mapagmahal sila. Pero, bakit ganun? Ba't ganyan? Lahat na lang, nakikita mo na. Ayan. So, there's really a proper training for that, which is yung mga binibigay ko po sa mga Rujik Divine Hub members. These are those beings who are very positive and seem to create a great magnetic field around them that attracts abundance to them. So, mayroon din mga tao na sobrang positibo, no? Tapos, parang nakikita mo, bakit kaya sila nakakagawa ng napakagandang magnetic field? May field kasi tayo. Yan. May mga sinasabi pa nga sa magnetic field natin, may nakadikit daw dyan ng mga from your ancestors. May mga tao nakakakita niyan, and kaya nilang tanggalin yan, ililinisin yung mga ganun. Sabi ko, may mga ganun pa pala. Mariosip. Anyway, yun nga, para nga daw maka-attract ng abundance. This is the extent of your understanding. But there is underlying principle at play here, and it is that you are not your true self. So yun daw yung extent ng pagkakaunawa. Kahit ako yung pagkakaunawa ko. But actually, meron pang prinsipyo doon na naglalaro. Hindi natin alam. At yun ay dahil hindi natin lubos na totoong kilala kung sino talaga tayo. Itong sarili natin. You are the physical manifestation of the errors of your mind. Ikaw po ang error ng physical manifestation na ginawa po ng iyong isipan. Hala, paano yun? Error ka pala eh. Error ka pala eh ng physical manifestation ng ginawa ng isipan mo eh. Pero teka lang, huwag mo tayo mag-jump to conclusion. Ano kayang ibig sabihin nito dito, no? You are a physical manifestation of that which is not connected to source. O yun pala yun. Kasi kapag ang taong gulong-gulo, may anxiety and so forth, naguguluhan talaga sa buhay nila, then they have an error to their self. May error sila. Dahil sila ay nag-manifest into physicality na hindi connected sa may kapal, sa source, sa energy, kay Jesus Christ, and so forth. And so, you are here in this three-dimensional plane experiencing things. Kaya nandito tayo sa 3D, three-dimensional experiences na to. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. May sinasabing super consciousness, consciousness, subconscious. Kanya may sinasabing triology. Daming terminology yan. It's 3D thing. Experiencing concepts and ideas. Yan. Naalam mo yung merong past, my present, ito ngayon, and my future. Yan. 3D. Okay? So, na-experience natin yung mga concepts at ideas. But, this is not who you truly are. Kaya, hindi po talaga kayo yan. Sino kayo ngayon? Hindi po talaga kayo yan. Ito, nakikita nyo dito sa mukha kong to. Yan, ilong ko, buhok ko, tenga ko, yan, yan. Hindi ako to. Hindi talaga ako to. Kahit ako rin nung una, hindi ko matanggap na hindi pala ako to. So ano to? Siyempre, huwag mo natin i-spoil. Tutuloy muna natin. No? And this is why you do not recall your home in the place that you call heaven. At dahil dyan, hindi natin maalala
yung sinasabi nating tahanan. Ang totoong tahanan natin na hinahanap nating langit. Okay? This is why you do not understand all the ramifications of your past lives. Ito din ang rason. Ito din ang rason. Yan, ikaw, ito. Kaya hindi natin lahat maalala ang ating nakaraang buhay. Okay? It is because you still believe in illusion. Dahil hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo, tayo, ako, sa sinasabing ilusyon. You still believe in hatred? Uy, hanggang ngayon ba naniniwala pa rin pa kayo sa pagkasuklam? Yung puot at sakit na nararamdaman nyo? Meron pa rin ba nun? You still believe in separation? Naniniwala pa rin po ba kayo sa separation? Ano ba separation? Sinasabi. Separation yung parang nilalayo mo yung sarili mo. Na parang sabihin natin na ikaw laging tama, silang mali. Na never ever ka magpapatawad kasi nakita mo na sila yung mali. Na kulang na lang lahat ng makikita mo sa harap mo ay gusto mong durugin. Gusto mong dikdikin. Gusto mong batukan. Gusto mong, alam mo, lahat na lang ikaw ay tama, ikaw ang bida. Ikaw ang papas lang ng lahat ng mga masasamang tao kasi gusto mo silang lipunin. That's a separation. Pero, teka, pwede yung sabihin na that's the sense of heroism. Kaya nga kahit ako rin nagtaka dati, it really makes me sense ng todo. Okay, bibigyan ko yung napakaganda example ng separation. Nakakala ko talaga ay napakaganda at sobra din akong nahahype pag napapanood ko yun. Astig. Talagang dapat lang mangyari yun. May ganun pa akong mindset dati. At yun na yung palabas na John Wick. Alam niyo yung palabas na John Wick? Naparod nyo? Astig, di ba? Lalo na yung unique, yung pag binabaril talaga, nakikita mo, tumatalsik ka, lahat. Tapos papatay yung tao gamit yung lapis. Sa totoo lang, ganito kasi yan. It's really a setup. It's a separation. Try to think of this. Isipin natin maigi. Lilipunin mo ba lahat ng tao? Kahit yung wala namang kinalaman doon. Dahil yung aso mo ay pinatay at kinuha yung sasakyan mo. Magigiganti ka na, sasabog ka din lahat sila ipapatayin mo. Tingnan nyo lahat ng palabas. Born Legacy. Iba pang mga superhero something na palabas. Dahil lang sa isang mahal mo na nasaktan. Lahat 100, 200, 1,000 people papatay mo dahil lang sa isang tao. That's always the setup. Why? Ba't hindi madaan sa tamang logical thinking o sa forgiveness, sa pagpapatawad sa kapwa? Bakit kailangan laging lumusob at patayin tong mga to at puksain? Bakit? 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 Bakit kailangan dumanap ang dugo? Bakit? Bakit? Ako lumaki po ako sa pamilyang ganyan. Di ko pa rin makalimutan ng mindset ni lola ko talaga. Matindi kasi yung mindset na yun na sinasabi ng lola ko na tahimik lang kami dito, hindi kami nangano sa inyo. Pag kami ginalaw mo, patay ka sa amin. Aware kayo sa mga ganyang palabas? Mga palabas dati ni Fernando Po Jr., di ba? Na kilala mo ba ako kung sino ako? Hindi mo yata ako kilala. Pish! Sambala ka lang. Ay, sorry, Joseph. Ewan ko ba? Yung mga ganyang palabas dati. Kaya kung maalala mo, parang na ako. Kaya nga gusto kong patawarin yung sarili ko sa mga ganong patawad. Kung napanood ko yung patawad, sobra akong naastigan doon patawad. Na sobra akong na-idol sa mga ganon dati. Patawad. Sobrang, alam mo yung hilig ko muna dati ng mga ninja na yung mga paghihiganti na papatay niya lahat ng angkan ng mga nandoko sa kanya. Sinaktan siya, yung ganyan. Patawad. Napapanood ko yung mga ganyan. Alam mo yung galing kasi ng magbabato ng ganun mga kunay, ng mga teknik na ganun. Ay, sus, mag-iusip talaga, grabe yung programming. Kaya nung naintindihan ko yun, dati kasi may ko manood ng mga palabas. Pag nag-scroll ako ngayon sa
free website kung saan ako manonood, wala akong kagana-gana na. Kasi aware na ako eh. Dati gustong-gusto ko manood ng Venom. Lalo yung si Venom, kalaban ni Spider-Man na nakita kakainin niya ang ulo ng tao. Tapos masaya. Tapos chamina. Ay, naku. Yun. Kaya I'm sorry myself. Sorry talaga. Naisip ko yung mga ganon. Naka-hype lang ako. Patawad din. Sorry din sa mga nanonood. Na-explain ko sa inyo yan. Patawad. Yan. Nakita nyo naman kung gaano ko ka-hype pag nagpapaliwanan, di ba? Sobrang nagtitrigger si ego ko. Sobrang saya niya. Kaya I'm sorry. Sorry sa napanood ko yung mga yun. May ako sa mga Marvel movies. Ang hilig ko lang naman yung mga power kasi tignan eh. Wala mo akong pakialam sa mga napapatay o natutulungan nila. Pero mas gusto ko lang makita yung skills, kung anong mangyayari, ganito, ano yung maging epekto niya. Yun lang naman. Pero as time goes on kasi nakikita ko yung mga skills and power ginagamit kasi sa paglipon, kasi sa pagdanak ng dugo eh. Okay lang sana kung sa pagsalba. Yung pagtulong ba? Gagamitin yung skills sa pagtulong na walang masasaktan both side, kalaban tsaka yung kakampi. Which is meron namang ganyang palabas akong pinapanood. Hindi ko manood anime eh. So meron akong hinahanap talagang anime. Gustong-gusto ko yung anime na yon. Siya yung taong healer. Healer siya. Hindi siya, kumbaga siya yung sinasabing dark o black area ng healer. Yan. Wala siyang pinipiling i-heal. Mahirap o mayaman, kahit sino ka, magnanakaw o hinihil niya. May nagkaroon ng pagkakataon na meron kasing 3 angkan na kailangan maglaban-laban para malaman daw kung sino yung malakas. Gusto nilang i-recruit tong healer na to. Sabi niya, wala akong kakampiyan sa inyo. Sige, maglaban kayo. Alam mo yung ginawa nung naglaban tong 3 angka na to? Panay, sige, suntok sila lahat. Nasasaktan na, tapos maya-maya, magaling na naman. Sige, suntok ulit, laban lahat sila, dumadaan ng dugo, nahihil na naman sila. Alam mo yung nangyayari, nahihilang sila, pero napapagod na sila. Umaga hanggang umabot sa gabi. Yun, lahat sila ay heal. Kasi meron siyang malakas na kapangyarihan to area heal lahat. Gusto niya kasing ipakita na walang kwenta yung pag-aaway na ginagawa niyo. Ayun. So, sabi nila, yun, nagkabatay na sila, naayos ang lahat, na-heal na talaga ang lahat, na wala nga namang saysay itong pag-aaway na ginagawa natin. Yung something na ganun, yun yung klaseng palabas na hinahanap ko. Something na i-heal ang lahat. Wala kang pipiliin. Yan. But anyway, yun na nga. Maabot na tayo sa ganyan explanation. Yung po explanation na sinasabi kong hero, yung separation. No, yung separate mo yung sarili mo sa pamamagitan ng gano'n na it's good to be true, na dapat lang napuksayin sila kasi sinaktan nila ako, ang gano'n. Kaya mangyayari kasi nun, pag pinanood mo yung ganong klaseng palabas, sa real life, nagagamit mo yun. Na hindi mo namamalayan. Totoo. Pansinin mo. Nagkakaroon ka ng sense of justice. Na you think you're doing the right justice, pero hindi mo alam na dudurog mo na pala ang puso ng isang taong sinasabihan mong ikaw ay my justice. Kasi sila nagkasala. Right? But anyway, yun na nga. And you believe in your own power to create your world. Ayan. At naniniwala ka na meron kang kapangyarihan na gawin ang sarili mong mundo. Okay? Now, we seem to be saying paradox here. Paradox is something that you are the creator of your world, yet you are not the creator of your world. Ayan. Paradox. Parang nahati sa dalawa. Nakakala mo ikaw ang creator ng mundo mo, pero hindi naman ikaw ang creator ng mundo mo. Na you think you have the sense of power to create it, pero hindi naman talaga ikaw lang ang may kakayahan to do that. Na hindi naman talaga ikaw ang may gawa. We will clarify this before we go on. So yan, ika-clarify nga dito yung na parang ikaw kasing gumagawa ng mundo mo, pero parang hindi naman ikaw ang gumawa ng mundo mo. Your understanding, yung understanding daw natin kung paano ang mundo umuobra o nagkukos para mag-function from an aspect of your mind. Dun sa aspeto, kung paano ba nagpa-function yung mundo dito sa isipan natin ay quite primitive. Pag sinabing primitive, parang sinauna. Pag sinabing primitive, parang katutubo. Primitive pa. Hindi, kumbaga, sinauna, sobrang sinauna. Yan. This would be the ego mind. So, bakit ego mind? Kasi lagi siya sa past lang naka-focus. Mas matindi ang instill niya at ang remembrance niya sa past. Yung laging pinapa-remember sa atin. Kaya, primitive. Okay? The ego mind
has two aspects. Dalawang aspeto. It has the part that is contained within the physical body. Ito po ay nandito napapaloob sa ating katawan. Yun ay yung programming that keeps your body running. Yun ay yung programa kaya yung katawan mo ay patuloy na gumagalaw o nagkakaroon ng action o running, parang makina. Right? Tulad ng digestion, paghinga, at iba pang mga bagay na sinasabi na sa subconscious mind daw natin. Subconscious mind daw ang kumokontrol nito. Right? Also, of the ego mind is the stream of consciousness. Yan. So, ito daw, yung ego natin is also a stream. Stream, yung, di ba sinasabi ko yung may mind? Yung mind nga, di ba yung energy na pinalawanag ko sa inyo? So, hindi lang pala to spirit, but also may ego din pala dyan. It's a stream. Maraming nag-stream of consciousness. Kung anong iniisip ko ngayon, for sure may taong din nag-iisip ito. There's a stream of people thinking of what I'm thinking as well. It's a stream. Parang ito, nagla-live stream. I'm streaming for everyone else to see me. Ganon. So, ito naman, stream ng maraming klaseng tao of consciousness that you tap into when you are functioning in the lower realms of thought. Yun, patay tayo dyan. So, ngayon, ba't nga ba patay tayo dyan? Sorry. Just to be aware na kapag kayo ay nag-iisip in a lower vibration, meaning para kayo nagla-live stream, nag-streaming kayo sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, at nakatap kayo, nakakonect itong mind nyo sa mga mabababang klaseng isipan ng mga tao. Nakukuha po ba natin? Okay. This below a certain vibration. Ito po ay yung mababang klase ng vibration. It is as if you have two realms to choose from, the spiritual and the physical. Parang dalawa daw ang mundo na pagpipilian mo. At yun ba ang physical mo? Ito? O ang spiritual na mundo? Okay? Big point. Like ko dito, big point. Nakasulat dito, big point. When you focus on the physical, on the body, on food, and on money, in the sense that you believe it is your God, ito yung destiny, your controller, and your idol, when you believe these things, then you have access to this, what? Ego mind stream of consciousness. Ano yan, guys? Dito nga ako sobrang nag-hesitate magpaliwanag sa lahat kahit sa Rujik Divine Hub. Ngayon, mga kapatid, mga apprentices as well na nanonood dito, mga kasing like-minded, I just want to say, I am sorry in advance na nalaman nyo na ito. Lalo na sa mga taong sobrang eager na gusto magkaroon ng sobrang laking money, ang daming money, magarbong gento, ganun. Hindi ko talaga sila dinadirect because gusto kong dumaan sa tamang proseso sila. Kaya ako, wala naman akong pinipili. Kung yung manang goal nyo, sobrang daming pera, magarbong pamumuhay, etc., I'm still going to support you and give you an information para mag-boost ka. Pero at the end of the day, since nag-aaral ka ng spirituality, there is always gonna be a confusion. Alright? Kasi tinuturo ko sa inyo, higher level of vibration of energy, na totoo eh. Ito naman binabanggit ng mga maraming tao na nag-good to be true. For them, they are higher vibration, na kapag ikaw ay maraming pera, astig ka, maganda ang postura mo, maayos ka, and so forth. Right? Na kung sino yung may pera, saka lang papansinin. Kung wala kang pera, hindi ka papansinin. Parang ganun ba? Ayan. Kaya uulitin ko yung binasa ko. Na kapag tayo ay nag-focus lang po sa ating physical. Ano ba mga physical? Itong katawan,
yung pagkain, yung pera, at may sense ka na parang ito yung Diyos mo. Yung katawan mo, kaya parang bumukhang astig, I am the king. Yan ba? Astig ka, ang ganda ng katawan mo. I am powerful. Taas na ka. Ganyan ka. I'm elite. Tawa-tawa ka. Ganun, di ba? Because you're in a physical, ang gandang damit mo. Ayan. Kasi that's your like idol. Iniidolo mo yung pera, iniidolo mo yung katawan mo, iniidolo mo yung sarili mo. Okay? At kapag ikaw ay nag-focus na yan yung destiny mo, at nag-focus ka na yan ang controller mo, at kapag naniwala ka sa mga ito, at yun ay magkakaroon ka ng access sa sinasabing ego mind stream of consciousness. May access po kayo sa live streaming ng mga egotistical na mga tao o ego mind po. In not loving, you think it's loving, you think it's caring, you think it's kind, you think it's non-judgment. No, it's a ego mind consciousness. Paano po ba yan? Sorry po kung naapakan ko ang ego mo right now. I'm really sorry, ego. But this is the truth. Kung hindi mo siya naiintindihan, pero somewhat pinararamdam ka maganda, hindi mo na kailangang intindihan kasi si ego never ever niyang maintindihan to. We are not in an egotistical stream of consciousness right now. This video is a real spirit love stream of consciousness ang binabahagi ko sa inyo. At ang makakapanood nito ay sobrang ready. At sa mga taong sobrang hindi rin ready, makapanood din nila to at sobrang sila masasaktan. Ipa-pass forward nila to, ayaw nila pakinggan to, manririndi sila. Ayun po. Kasi ganun si ego. It will feed your fears. It's true. Kasi kung lagi kang focus lang sa pera, balat-balat ka lang, tapos dumating yung point na napapagod na yung katawan mo dahil gusto naman ng spirit na maging maligaya ka, it will feed your fears. Right? Your narrowness, yung pagiging makitid mag-isip, yan, of mind. And your control issues, yan, magkakaroon ka ng issues sa mga nakokontrol, gusto mong kontrolin tao, na parang lahat na lang gusto mo sakalin, kontrolin. Paano yung mga yan? May mga malalakas din na isipan. Parang ako, marami mga taon ding before, sa pinag-work ko, parang gusto talagang kontrolin ako. Ewan ko lang talaga yung taong mahilig magtibag. Yan. So nagkakaroon sila ng control issues sa akin. Kasi sabi nila, mayroon daw akong attitude issue. Sabi natin, yes, before, ganun ako. Kasi hindi ko pa alam kung paano ko sila papakita ng mas magandang manner. Minsan naman, kahit papakita mo ng magandang manner, nababaliktad pa rin nila na ako pa rin yung may attitude issue. Yan. Okay. But yeah, I forgive them. And I forgive myself as well sa mga ginawa kong yun. Sa mga hindi kaaya-aya. Kasi yun nga, kasi gusto ko lagi mabilis. Gusto ko lagi pulido. Gusto ko lagi perfect. Parang paulit-ulit na lang ginagawa, hindi pa magawa ng maayos. Yung ganun. Kaya pinapatawad ko yung sarili ko sa mindset na ganun. Itong mindset na to, tutunan ko to sa mga Hapon, sa Japanese. Kung hanggat maaari kasi gusto nila perfect lagi lahat ng ginagawa. Unaji dori ni yaru. Yung kumbaga same process, same thing as always kung hanggat maaari. Yeah. So yun yung natutunan ko sa kanila. Perfect and fast, time is gold. Yeah. So most likely it's egotistical talaga. Kaya grabe yung mga tao doon. Grabe, I mean, walang bata, walang matanda. Pag nagsalita, pag masakit, that's it. Walang break magsalita. Ganun sila. Okay? But anyway, yun na nga, tuloy tayo. When you raise your vibration and consider the spiritual, you can see yourself as a being who is manifested only partially in this physical world. Ayan. So, kung i-raise natin ang ating sarili, o ating vibration, kahit ano nga daw so, bigyan ng konsiderasyon yung spiritual, makikita daw natin ang ating pagkatao na
nagmanifest lang, partial lang tayo nagmamanifest sa mundong to. Ayan, dito sa physical ng word na to. Understand the true concept of your reality. At maunawaan daw po natin ang totoong konsepto ng ating realidad. Which is the most. Most of you is not manifested here. Nakaramihan daw po talaga sa atin ay hindi talaga nag-manifest dito. Parang malaking tanong yan, no? Paano nangyari? Ba't di ako nag-manifest dito? Paano yun? Okay? You reside in a physical body. Tayo dahil nasa loob ng katawan. But it is not who you are. Oo, nasa katawan nga daw tayo ngayon. Ito, nagsasalita ako. Pero hindi ito ako. So, sino ako? Sino ka rin? Diba? Yan yung tanong ko way back nung tagal na, sabi ko, sino ba talaga ako? Ano bang mission ko sa mundong to? Ba't ba ako nandito? Ba't ba ako nabuhay? Yan na yan eh. So kung hindi ako ito, itong buhok na to, itong mata na to, itong ilong na to, itong bibig na to, itong ngipin na to, itong tenga to, itong eyebrow na to, itong hugis na mukhang kong to. Kung hindi ako ito, itong katawan ko, sino ako? Diba? You can see that if you are kind to people, you will receive a kind of abundance in return that is not of the physical world. Yun. So kung nakikita mo na ikaw ay mabait sa ibang tao, makakatanggap ka ng kabutihan ng abundance, no, kasaganahan na balik sa iyo na hindi po manggagaling sa physical world. Okay? Another aha moment ba? And if you are creative, o kung creative ka rin daw, you will tap into higher realms and these sorts of ideas. So kung ikaw ay creative, ibig sabihin yung mahilig kang mag-drawing, nag-create ka, nag-paint ka, and so forth, nag-iisip ka ng maganda, nag-music ka, ganyan. Pumupunta ka sa park, mahilig ka mag-carve and everything, you're creating something, dancing, singing, ganon. Yan. So, magtatap. Alam mo yung didikit ka doon sa sinasabing higher realms, sa mataas na mundo ng ganitong klaseng mga idea. Kaya kung mahilig ka, meron akong isang apprentice sa Rojik Divine Hub, si Aldrin. Siya po ay talaga mahilig mag-drawing. Kaya kung sinabi niya nga, mag-aaral pa nga daw siya eh. Hindi ko lang sinabi, dito ko na lang sasabihin kung hanggang dito na panood mo. Na kahit hindi ka na mag-aaral talaga, ipagpatuloy yung sa school and so forth. Kasi kahit dyan lang sa pagdodrawing mo, ang layo ng mararating mo. Basta maklear lang ang isipan mo and everything. Yan, makakatap ka sa higher realms. Makakatap ka, makakadikit ka, makakaroon ka ng connection sa higher realms, sa matataas na klaseng mundo pagdating sa idea ng pagdodrawing o pag-art na ginagawa mo. It will. Okay? So, yun. But, once again, this is only my suggestion. Sa'yo pa rin ang decision. Okay? I mean, kasama na rin yung pag-o-joke, no? Hindi influence lang naman kita, pero sa'yo pa rin ang decision. Okay? Still giving you your own freedom. You always have your own freedom to do it. No? Nandito lang ako kasi ang nakikita ko. Yun naman talagang katotohanan. Yeah. Okay? These sorts of concepts. Yan. So, ito yung klaseng mga konsepto. Kasi kung kasi currently, yung isa kong apprentice na si Aldrin, nagbabasa din siya ng Conversations with God. Kung naalala mo, binanggit din sa Conversations with God na kaya tayo pumunta sa mundong ito hindi para mag-aral. Kaya tayo pumunta dito sa mundong ito upang ma-remember. Maalala yung lahat ng alam na natin. Ayan. Okay? Yung mga diploma and so forth, wala talagang kwenta sa totoo lang. Nagkakaroon lang kwenta kung mag-focus ka kasi sa physical thing. Yeah, marami akong nakalala like yung boss ko sa pinagtrabaho ko kung saan ako naging manager, yung Japanese. Hindi siya nakapagtapos ng high school. Senior high school, hindi. Nagtrabaho agad siya and so forth. Pero marami siyang businesses sa iba't ibang lugar. Yun nga siya daw nagtataka eh. Bakit daw
Nung pumasok siya sa isang company, naging successful siya. And then pumasok siya sa another company ulit. Bali MLM to, no? Naging successful ulit siya. Parang ang ginagamit niya daw kasi si energy. Nagbasa siya ng book, Conversations with God, din ang pinasa niya. Nagkaroon siya ng desisyon na lagi siya magiging masaya. Lagi siya sasabihin na napakaswerte niya. That's it. And then sunod-sunod, nagtataka nga daw siya. Nagiging top 1 siya lagi hanggang sa gumawa siya ng sarili niyang kumpanya. Nagkaroon siya maraming challenges, pero ang ganda. Tuloy-tuloy. Buo siya. Totoo talaga. Lagi siyang in a positive way. And then, sabi niya, inuunti-unti na daw turuan yung mga members dung sa company niya ng about law of attraction and energy. Ayan. Kasi hindi daw talaga aware yung mga Japanese sa mga ganyan. Siya ay aware. Kaya na nag-usap kami dalawa nun, parang ang tagal namin magkakilala. Yeah. Dahil nga aware ako sa energy and so forth. But anyway, nga. Gusto ko lang sabihin sa inyo na mga diploma and so forth. Ito, another thing na alala ko lang, sabi nga niya sa akin yung bawat tao daw na nakakakita sa kanya, kasi marami siyang company, di ba? Na mas matataas pa ang mga pinag-aralan kaysa sa kanya. Nag-shake hand daw sa kanya at sinasabihan siya na, grabe, ang galing mo talaga, ang layo na ng narating mo, ibang klase ka talaga, congratulations to you. Tapos sa isip-isip niya sinasabi niya, bakit? Hindi naman ako nakapagtapos ng kung ano-ano Ba't sobrang nila akong iniidolo? Natawa ako nung sinabi niya yun. Kasi aware ako. Everything is energy. Okay? So yun. If you understand the meditation connects to a higher source of energy. So yun guys. Kung mauunawaan nyo lang po na ang pagme-meditate ay nakaka-connect. Yun yung way para makakonect ka sa mataas, higher source. So sabi natin kila Jesus Christ, kay God, sa universe ng energy. When you focus on these energies, then kapag ikaw daw ay nag-focus sa realities na to, dito nga sa pagme-meditate and so forth, that you are all connected, that love is all there is, na lahat ng pagmamahal ay connected, at kahit sino pa. Yung sinasabing all there is. Ikaw, you will tap into the spiritual mind. Kaya meron din akong mga sa apprentices na nakakaramdam na pag sila yung nagbe-meditate, may binigay po kasi akong meditation na guide. Nakakaramdam sila na parang kumukurente daw, ganito ganun and so forth. Yung mga nararamdaman nila is naramdaman ko rin talaga dati pa. Ibang klase yung ganun. Kasi nga, nagtatap, sabi dito, hindi po ako nagsabi yan, si Jesus Christ po nagsabi, na you will tap. Ibig sabihin, makakakunik ka sa spiritual mind and into the higher realm, sa matataas na mga mundo, na puro pagmamahal kung saan talaga tayo umpisa nang galing. And you will begin to get more information from there. At dahil dyan, makakakunik ka, makakakuha ka ng mas marami pang impormasyon doon sa kanila. Yan, meron po akong nabasa. Ang title po niya ay The Great Mind Speaks to You. Lahat ng mga taong sikat noong unang panahon na namatay na ay pumasok sa isang katawan ng isang babae, chinanel niya, and then pinaliwanag kung anong experiences nila from before and now. And meron pong isa na sumanib sa babaeng yun. Ito rin, kay Tina Louise Falding. Ayan. Sumanib din sa kanya. At ang pangalan niya ay si Albert Einstein. Marami po nakakalam na si Albert Einstein. Hindi ko lang kung kilala niyo siya. Pwede niyo po siyang i-search. Albert Einstein ang sinasabing pinaka-matalino daw na tao sa buong mundo na pinanganak dito. Alright? Yung EM squared something. Siya yung parang naka-discover pagdating sa ano ba yan? Yung parang bomba, yan, nuclear weapon, something, ganyan. Okay? But here is the thing. Talaga bang, ano bang ginawa niya back then? Behind the scene, kapag wala siya sa publiko. Ito yung sinabi niya. Okay? Sinabi niya, hindi ako nagsasabi niyan. Ito yung sinabi niya. Maraming tao daw na hindi alam na bakit siya lagi nagsusulo. So bakit daw siya lagi nagsusulo? Kasi lagi siyang nakafocus na makipag-connect at mag-meditate sa kanyang spiritual guide. Yeah. Dahil sabi niya,
Marami siyang nakuhang mga impormasyon sa spirituality. Sobrang dami. From there, dinala niya dito sa physical. Kaya kung titignan nyo lahat na mga nakikita nyo mga gadgets, tulad ito ng phone na ito, ang gamit ko, iPhone 13. At iba pang mga bagay na nakikita nyo like aircon, mga sasakyan na mga automatic. Saan ba nanggaling yan? Bakit nung 1960s? Bakit nung 1900? Bakit nung 1800? Hindi ito naisip ng mga tao. Why? Right? So there's a stream of consciousness. But the thing is, ang ibang tao kasi, akala nila nakakatap sila sa higher vibration. Pag ikaw kasi nakatap sa lower vibration of consciousness, merong mga beings na sobrang intelligent. Kahit mababa ang kanilang energy o wala silang pagmamahal, puro sila control, gusto nila science lang, gusto nila factual lang, but they are super highly intelligent na kayang kang bigyan ng mga ibang klaseng impormasyon para gumawa ka ng something to control people. May ganyan din. But anyway, saka na tayo pupunta dyan. Tuloy tayo dito. Kaya ito talaga totoo na kapag ikaw ay nag-meditate, ikaw ay magtatap sa spiritual mind at sa matataas na mga mundo at mag-uumpisa kang maka-download o makakuha ng maraming impormasyon galing sa kanila o galing doon. So you see, it is about what you believe. Totoo talaga, no? Kung titignan mo kung saan talaga tayo naniniwala. What you believe is true makes your world different. Kung anong pinaniniwalaan mo ay totoo, yun ang magbabago ng iyong mundo. Okay? This is the underlying aspect of the teachings that I'm bringing you, and I can clarify all of these subjects in much more detail, of course. So ito yung mga aspeto na gustong ipaliwanag sa atin o gustong ituro sa atin ni Jesus Christ na idinadala niya ngayon dito, at kaya din daw to i-clarify lahat ng mga subjects in more detail, syempre. This is the information I was given in my enlightenment. Ito yung mga impormasyon na ibinigay sa kanya nung siya ay nagkaroon ng enlightenment. Okay? When you begin that you are in a physical, kapag tayo nag-uumpisa pa lang dito sa physical, dito sa 3D nga, 3-dimensional, di ba? Yung Ama, Anak, Espiritu Santo, ganyan. Yung past, present, and future, ayan, 3D, okay? 3-dimensional world, and you are a body and that you die. Kapag naniwala kasi ikaw sa physical, na ikaw ay katawan at ikaw ay namamatay, you are not in touch with reality. Ibig sabihin, hindi mo talaga natatouch ang sinasabing totoong reality. You are in an illusion. Ikaw ay nasa illusion. A very convincing illusion. No? Kasi totoo naman na yun yung naturo sa atin Sobrang convincing yung illusion na binigay sa atin na namamatay ka tapos, lalo sa mga palabas, diba? Hindi mo na kasi alam kung anong sunod na mangyari. No one ever said, o kung meron man, hindi pinapakita sa atin. Ini-stop nila yung informasyon na yun. Yun yung sinasabing near-death experience. Pwede kayo mag-search na sa internet. Hanapin nyo, near-death experience. Yung mga taong muntik na mamatay. Pero bumalik sila sa katawan nila. And pakinggan nyo anong pinapaliwanag nila. Okay? So marami po kasi mga ganyan informasyon na hindi mo makikita sa TV sa mga palabas. Always action, always laban, always heroic, always drama, always egotistical things. Okay? So ngayon, sabi dito, you are an illusion. But it is an illusion nonetheless. Pero kung titignan natin, it's still just an illusion. Walang katotohanan. You are seeing only your attachment to the physical structure. Kaya kapag ikaw ay naniniwala dyan sa physical mo, sa mga ginagawa mo, sa 3D, na katawan mo'y namamatay, meaning nakikita mo ang iyong attachment sa physical structure, sa struktura ng physical na to, that you appear to be living, appear to be, for you are not that. Na nagpapakita na ikaw ay nabubuhay nga. Ito, nagpapakita na ganito, pero hindi naman talaga ikaw yun. That is the story of my life. Ito ang story ni Jesus Christ. In the sense that I overcame death. Okay?
Si Jesus Christ po, nalagpasan niya ang sinasabing kamatayan. Marami pa pong misconceptions sa sinasabing after 3 days nabuhay siya. Dito po ang clarity na mas maririnig nyo ang katotohanan. Dito sa book na ito. Madadaanan natin yan. Kung bakit niya sinabi niya na overcame niya, nalagpasan niya ang sinasabing kamatayan. This is where some of my words, okay, ito na tayo. This is where some of my words in the Bible have been misunderstood. Okay? Once again, the Bible is not the Word of God. Sinabi ni Jesus Christ dito na ito daw na kung saan ang iba niyang mga salita ay na-misunderstood sa Biblia. For the writings of the Bible are not accurate at all. So yun po, hindi po accurate ang isinulat sa Biblia. Hindi po akong nagsabi, kundi siya. Kaya guys, mga kasing like-minded, mga kapatid, mga apprentices, who do you listen to? Okay? There are snippets of truth that remain. Snippets. Meron lang mga sobrang kakonting impormasyon lang daw ang totoo. But the stories woven about my life are indeed for the purpose of political aggrandizement. Okay? Revelation. So ito ay ginawa sa purpose sa sinasabing political aggrandizement. Para sinasabing propaganda na rin. No? Magkaroon ng control. Political ways. Parang politika. Pinupolitika rin pala. To hold power. To hold powerful influence over beings. Para magkaroon ng matinding kapangyarihan na makontrol ang mga tao. Kaya ginamit ang Biblia at ginamit ang kanyang pangalan. Keeping them in the cage of ignorance. Para ma-keep, ma-steady yung mga tao sa pagiging inutil o sabihin nating ignorante at walang alam. And of manipulation in terms of monarchy and power over general populace in that sense. Siyempre kasama na rin ang pagmamanipula sa terms ng monarchy, yung mga elite, yung mga kataasan like mga hari o sino rin nasa taas and so forth na may kapangyarihan over sa karamihan ng mga tao. Kung sino yung sa taas, siya ang may control sa karamihan ng mga tao. These are all agendas that have been woven into the Bible over the years. Ito po ay yung mga agenda na kung saan inilagay sa Biblia for so many years, kung papansin ninyo. As they have been preached as the Word of God. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Pinreach ang Bible as the Word of God para magkaroon ng control sa general people, sa karamihan ng tao. Kasi kasama din siya sa politika at dahil gusto nilang magkaroon ng manipulasyon, dahil gusto ng mga monarchy nakakataas sila lang may control at gusto nilang magkaroon ng matinding impluwensya sa maraming tao, kaya ginamit nila na ang Biblia daw ay salita ng Diyos. Okay? Once again, who do you listen to? And secondly, what is your willingness to learn and accept to change? The truths have been lost among the lies. Ang mga katotohanan ay nawala na dahil sa mga kasinungalingan. I do not wish humans to go around now believing in lies that are woven through my name. Hindi na po hinihiling ni Jesus Christ na ang mga katauhan ay patuloy pa ring maniwala sa mga kasinungalingan na gamit ang kanyang pangalan. I wish to unravel my name from the lies and clearly place it next to the truth. Mas hinihiling na po ngayon ni Jesus Christ
na ang kanyang pangalan ay matanggal na sa kasinungalingan at mabigyan ng clarity or klarong lugar para sa susunod na puro katotohanan na. For the truth will set you free. Dahil ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng laya. You have heard before some of these phrases I'm using. Narinig na natin to, na ginamit niya itong mga phrases na to for so many times. It's true kahit ako, the truth will set you free. Pero paano mo masasabing talagang truth nga ang ginagawa mo at it is setting you free? Diba? But I wish you to understand that the truth is this, is not your natural home. Pero ang hinihiling niya na ang katotohanang sinasabing truth, no, ang talagang truth, ay hindi ito yung sinasabi mo home ngayon. Ito kung nasaan tayo. Hindi ito. Okay? This world that you find yourself in, itong mundong nakikita natin kung nasaan tayo ngayon, it is full of trials and tribulations. It's true. Maraming mga pagsubok na kailangan mong gawin at mga bagyo, mga kaguluhan and so forth. Diba? Because it is the manifestation of your lower mind. So yan, balik ulit tayo kay ego. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng buhay o dito sa mundong ito, yan ay dahil sa manifestation ng lower mind. Kaya talamak po talaga ito. Sobrang talamak, as in grabing talamak, sukdulan na ng talamak ang lower mind talaga. Kaya binabahagi ko sa inyo dito is something na katotohanan para tumaas po ang ating isipan at makatap po tayo, makakonect tayo sa higher realm of world o sa mundo ng matataas sa mga resources, mga information doon sa source natin, kay God, kay Jesus Christ, para makakuha tayo ng mga idea at information sa kanila at dadalhin natin dito sa mundong ito. At magbigay tayo ng liwanag sa lahat ng mga tao na nangangailangan nito. Alright? It can be shifted. Uy, pwede naman pala ma-shift mo, mga palitan. It can be made into heaven on earth. Pwede pala natin gawing langit ang mundong ito. It has been such a place in the past. Kumbaga masyado nang maraming nangyayari sa nakaraan. But humans in their very nature do not understand how the mind works. Ngunit kahit marami nang nangyayari sa nakaraan, ang mga tao ay hindi pa rin nila maintindihan ang kanilang totoong nature at hindi kasi nila alam kung paano gamitin ang sinasabing isipan. And they do not understand how creation works. Hindi rin naiintindihan ng maraming tao kung paano gumagana ang creation. Kaya meron pong sinasabing law of creation. And they do not understand how my life worked and what it was for. Hindi rin naiintindihan ng maraming tao kung bakit siya nabuhay dito, ano ba ang naging trabaho ng kanyang buhay at kung para saan ito. You have been fed the stories. Kayo po ay binigyan lang ng basta kwento lang. Pinakain lang kayo ng kwento. Na hindi natin nalaman kung talagang totoong trabaho o purpose niya ni Jesus Christ ba't siya nandito sa mundong ito. So this is why I remind you why am I writing this story? Si Jesus Christ pa nagsabi yan. Ulitin ko, ito daw ang rason why I remind you kung bakit niya tayo pinapaalalahanan. Why am I writing this story? Bakit niya daw ito sinusulat ang story na to ngayon? I will continue to remind you. Papatuloy niya daw na tayo ay ipaalala. Your reality, ang reality natin, as you call it, is not reality. Kung ano tong reality na sa atin ngayon, hindi po ito talaga ang totoong reality natin. Kung anong reality na nakikita mo, hindi po talaga yan ang totoo mong reality. It is a dream you are living. A dream you are expressing so that you can live within your own mind. Yan po ay isang panaginip na kailangan i-express itong panaginip mo para mabuhay ka sa iyong isipan o naiisip o mga nakikita. You see, kung titignan mo nga daw, your conflicts are so great that when you actually bring them into your awareness, you become fearful because the balance is lost and your peace is lost. Yeah. Kaya kung titignan natin, grabe yung pagiging komplikado niya kapag dinala mo sa
totoong awareness, maging aware ka na. Maging aware tayo. Ngayon. Pinaliwanag ko sa inyo tungkol kay John Wick nga na yun. Maging aware tayo. Diba? Parang binibigyan ka na tuloy ng mga takot, naglalabasa, mas naging aware ka na sa takot, sa fear na may magento ganun pala. Nakokonflict ka, nalilito ka, pasasabihin mo sa akin, hindi ko mapaliwanag. Yun yung nangyayari. Na I'm excited, magandang nararamdaman ko, pero hindi ko mapaliwanag. Nakakaramdam ako ng kasamang takot. Nung pinapakinggan mo to, o ibang tao, bakit nag-skip? Ba't nandito ka kagad nag-skip ka? Hindi mo pinakinggan yung mga nauna. Yung ganun. Right? Kasi nga si ego. Kumbaga pag binigyan natin ng awareness talaga, doon nung magkakaroon ng matinding conflict. Okay? You become fearful nga daw because yung balance ay nawala na. At yung peace ay nawala. Yes, kumbaga kung isipin mo, sasabihin ni ego, ang tahimik-tahimik namin dito, sumusunod ka na nga lang sa sinasabi namin naghanap ka pa ng iba, kaya yan tuloy nagkagulo tayo dito. Parang ganun. Eh syempre, hindi naman pwede na forever magpapakontrol ka sa kanya. Para kung ano nangyayari sa buhay mo, talaga bang okay ka lang na kontrolin ka nila? Yung ganyan, hanggang kailan ka magtitiis? Ikaw, yan naman ang start ng suffering. Pinili mo kasing magtiis, mag-sacrifice, magpa-control. Kaya nagkakaroon ka ng suffering na sinasabi. Pero kung wala, for sure, wala ka na ngayon dyan kung nasaan ka ngayon. Ibang-iba na ang buhay mo. And you cannot live with the conflicts. Siyempre, hindi mo kayang mabuhay sa conflict na yan. These are the fears and terrors of your life. And so, you place the conflicts outside of your mind in a further iteration of the dream. Itong mga fears ang nagbibigay sa iyo ng terror, grabe no yung kaguluhan sa buhay, kaya tuloy nilalagay mo tong conflict sa labas ng iyong isipan in a further, para iba, mapalayo mo siya, iteration of the dream. Yung parang iteration, hindi ko masabi kung ibig sabihin ng iteration of the dream. Parang gusto mo siyang ilayo, maialis yung conflict para magkaroon ka ng sabi nating peace tungo doon sa dream na hinahangad mo. Pero gusto ko lang ipalawanag na ganito kasi meron din akong binabasa na part ng training ng Jesus Christ. Nasabi niya nga, itong isipan kasi natin, kapag may iba kang ginawa na something na bago sa'yo, ang gusto niya kasi lagi is peace. Gusto ng isipan mo ay peace. Halimbawa, may pinapatraining ako sa inyo. Magbasa ka ng ganito, makinig ka ng audio, pakinggan mo to. Kapag hindi ka pasanay, ang isipan mo ay maghahanap ng peaceful thing. Meaning, gagawa yan ng paraan. Kahit ano, maging peaceful lang siya. Halimbawa, manood na lang tayo ng palabas. Uminom na lang tayo ng alak. Mag-relax, magkape na lang kaya tayo. Lumabas na lang tayo, maglaro na lang tayo doon. Maghahanap yan para maging peace siya, para wala ng gulo. Diba ganyan yung mga ugali ng Pilipino, makikisama ka na lang para walang gulo. Kasi gusto niya lang peace. Anong klaseng peace ba yan? Spiritual ba o ego? Sinong batang sinaserve mo sa dalawa? Right? So yun po ang ibig sabihin dito. So hanggang dito lang muna ulit, mga kasim like-minded. Kamusta po? Ano po mga bagong natutunan nyo dito na mga binahagi ko sa inyo? If ever po na parang medyo mabigat sa inyo, hindi nyo pa nakagigets na mas maigi, I highly suggest ulitin nyo siya. Pakinggan nyo muli. Sa pangalawa nyo pakikinig, pakinggan nyo muli siya. Sa pangatlo, mag-take down notes na po kayo. Tingnan nyo, ang laki na magbabago sa buhay nyo. Makikita nyo ang difference. Hindi ko to sinasabi dahil hindi ko siya naranasan. Dahil naranasan ko po. Ano naman po itong book ko na po. Lahat yan may nakaguhit. Lahat yan nakaguhit yan. Yung mga big points na nandiyan dyan. Word to word ko to. Kaya it took time bago ko talaga din siya nagawa sa sarili ko. Nag-spend ako ng maraming months and a year as well just to focus into this. Natuluyan kong ma-flip ang aking mindset from physicality into spirituality. Ayan.
Marami na rin ako nakita ng mga ginabayan ko sa Rujik Divine Hub na nagkakaroon ng lito at mas naintindihan ko ang buhay nila kung bakit sila nagkakaganon. And pinagawa ko ang ganito ganon. Yun, ibang-iba na ang kanilang nakikita. Yun. So once again, mga kasing like-minded, mga kapatid, mga apprentices as well, maraming salamat. And my name is Rujik Lacerna. I will see you po sa aking next vlog. And God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you. Your love is like the morning sun, shining bright on everyone. Magnetic hearts will intertwine. You touch us off the close.